Day mga katuklas, no? Good evening, good afternoon, good day, okay, kung nasaan man kayo. So kakaiba today, no? Um, Magbubukas tayo ng mga Filipino sayings, yung mga kasabihan ng Pilipino. And then magre-react tayo kung ano yung, i-explain ko kung ano yung pagkakaintindi ko on the spot. And then, anyway, we'll make it fun as possible, no? Para ma-enjoy tayo. Sige, tingnan natin kung anong meron. Anyway, kung bago ka sa channel ko, so just mag-tune in ka muna and then pakinggan mo yung mga ano natin dito kung mai-enjoy mo. And syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Ang ganda nitong bahay na to, ha. Oh, nakaka-relax, 'di ba? Diyan masarap magbakasyon during pandemya. Pero anyway, kung tatanungin niyo kung saan 'yan, okay, later ko na lang sasabihin or PM niyo na lang ako. Okay? Let's proceed. Okay. Meron dito mga sayings, no? Sawikain kung sa Pilipino. Famous sayings from the Philippines o mga sawikain. So, meron ditong 10 or 10. Basahin natin, no? Number 1 is, a broom is sturdy because its strands are tightly bound. In Filipino, matibay ang walis, palibas ay magkabigkis. People gain strength by standing together. Okay. Which is true, no? Sa isang relationship, let's say sa magkaibigan, kung talagang lagi kayong very very tight yung inyong samahan. So kahit anong gawin sa inyo, hindi kayo mapaghiwalay kasi matali kayong magkaibigan. So nagtutulungan kayo sa hirap at ginhawa. So same as with the relationship ng between husband and wife, yung mga girlfriend, boyfriend. So parehas lang din yan. So which is true. So basta pinagbig kiss kayo, mas matibay kayo. So yan lang yung pagkakaintindi ko rito. Anyway, you can leave a comment kung ano yung pagkakaintindi nyo. I believe wala namang mali. So depende yan sa interpretation. Number 2, while the blanket is short, learn how to bend. Sa Pilipino, hanggat makitid ang kumot, matutong mamaluktot. If your blanket is too short to cover you completely with your legs straight, bend them so that you fit. In other words, learn how to adapt to your environment and be satisfied with what you have. If you have less in life, learn to be frugal until you come to the point when you can spare some money for a little bit of luxury. Okay, tama to, ano? Okay, mahirap talaga yung ang tawag dito. Imagine mo natutulog ka, tapos bitin yung kumot mo sa paa, di ba? Parang hindi ka makatulog kasi hindi pantay yung temperature sa katawan mo. Which is true, no? Seriously, ang pagkakaintindi ko is we have to live within our means, no? Hindi dapat tayo nag-i-exceed dun sa kung ano ang mayroon tayo. So, mabuhay lang tayo kung ano yung mayroon tayo. So, ganun talaga eh. So, kung susobrahan natin doon, so, diyan pumapasok yung mangungutang ka na kasi gusto mo, let's say, for example, ang kaya mo naman talagang bilhin na cellphone is yung worth 6,000 kasi yun talaga yung kaya natin eh. Eh, ang gusto mo yung worth 19,000, di ba? Laki ng diferensya. So, ipapangutang mo ngayon yung diferensya nun. Which is, diskarte mo naman yun. Yun nga lang, dito nagiging applicable yun. Tayo magsasuffer nun. Kasi, parang sinasabi rito na hindi ka natutong mag-adjust kung anong meron ka. Dapat doon ka lang nabubuhay. Okay? So, hanggat makitid ang kumot, matutong mamaluktot. So, doon lang tayo. So, yun lang yung pagkaka ko rito, which is para sa akin, true talaga to. Okay, number 3, it is hard to wake up someone who is pretending to be asleep. Mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Well, it's easy to tell people something they don't know. They do not know. It is much harder if they are willingly choosing not to see what is before them. Mahirap to.
Mahirap gisingin ng nagtutulog-tulugan. So, may mga taong ganyan, yung ano yung tawag doon, naririnig ka na niya, pero hindi ka niya naririnig. Sorry baka may tinatamaan tayo dito. Anyway, tama ito para sa akin. Ano yan? Talagang totoo sa Pilipino yan. Siguro kahit sa ibang lahi din, no? May mga ganyan din. Anyway, let's proceed to number 4. If you persevere, you will reap the fruits of labor. Pag may tiyaga, may nilaga. They don't call them the fruits of labor for nothing. Hard work and perseverance are needed to reach your goals. But if you keep trying, one day you will enjoy the results of your efforts, which is true. Totoo yan, ano? Kailangan mo talagang makita yung perseverance mo or katyagaan mo sa isang bagay, no? Para makuha mo yung result, which is matamis yun sa dulo. So, nilaga. Matamis ba nilaga? Anyway, so pag may tiyaga, may nilaga. So, ganun lang kasimple. Kailangan paghirapan natin yung isang bagay para matamis natin makuha yung mga fruits na yun, no? Yung bunga. So, which is true. Kailangan paghirapan natin siya. Applicable yan sa lahat, para sa akin sa lahat ng bagay, no? Sa career, so ganun din. Sa relationship, so ganun din. So, applicable talaga siya. Okay, number 5. New king, new character. Bagong hari, bagong ugali. New leadership always bring new ways. Okay, which is, tama yan. Yun nga lang, parang double blade siya. So, for example, may bagong leadership, so may expectation ka na maayos, minsan naman, hindi pala yun yung mangyayari. Diba? Minsan naman, ina-expect mo pangit, maganda naman yung mangyayari. Which is, nagpo-fall talaga yan. Brings new ways. Always brings new ways. So, regardless kung pangit yung magiging result or magiging maganda, so yun yung bago dun. Kapag may pagbabago, mayroong mga bagong pamamaraan. Which is true. Okay, number 6. If you plant, you harvest. Kung may tinanim, may aanihin. Your future will be the result of your actions today. Plan ahead. Wait, parehas lang halos ito nung kung may tiyaga, may nilaga. Sorry. So, ganun, no? Huwag tayo mag-expect ng mga aanihin natin bukas kung wala naman tinanim ngayon. No? So, kung wala tayong pinaplano, ay huwag kang mag-expect ng magandang result kasi wala kang pinlano today para sa future. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Number 7. Weeds are difficult to kill. Mahirap mamatay ang masamang damo. It can be hard to completely rid yourself of bad things or people. Marami, totoo to, no? Lagi natin sinasabi nito bilang yung mga Pilipino, no? May mga yun, hindi agad mamamatay yan. Masamang damo yan eh. Masamang damo yan. So, para sa akin, sabay kasabihan lang naman to. Siyempre, si Lord lang nakakaalam kung kailangan niya tayo kukunin. May mga kasabihan pa nga na parang kaparehas din ito, pero sa kabilang pagkakasabi na like ganito, kinuha na siya ni Lord kasi ang bait. Kaya huwag ka raw masyadong mabait, baka kunin ka na ni Lord. Matay tayo dyan. So, anyway, it's just a joke or sayings ng mga Pilipino nga na lagi nating naririnig. It's up to you na, nasa sa inyo na yan kung ano yung paniniwalaan nyo. Ako, wala akong masasabi dyan. Nasabi rin. Basta, Diyos lang ang nakakaalam kung kailan tayo niya kukunin. Okay? Number 8, don't trust strangers. Huwag kang magtiwala sa di mo kakilala. This is self-explanatory. You can never be sure that people you don't know truly have your well-being in mind. Don't put yourself in there. Okay. Tama naman to, lalo na sa panahon ngayon, no? Ang dami mga scammers ngayon. Oo, isa yun. Scammers. So, magaling magsalita, magaling mambola. Lalo na sa mga lalaki, sa magaling mambola sa mga babae. Isa yan. Huwag agad kayo magtitiwala. Buti na lang hindi ako kasali ron. Okay.
Siguro wag natin ibigay siguro yung buong tiwala. Not totally, wag magtiwala para sa akin. Let's say 10% trust and then 90% doubt. Kumbaga, siyempre, observe natin siya. Observe din pag may time, no? Huwag naman nating isara agad yung pinto. Siyempre, paano mo naman makikilala ang stranger kung hindi mo naman bibigyan ng pagkakataong makilala. Pero not totally ibibigyan natin yung trust natin sa kanila. Siguro para sa akin. Anyway, it's up to you. Mag-comment kayo kung ano ang para sa inyo sa number 8. Number 9, nothing destroys iron but its own corrosion. Walang naninira sa bakal kundi sariling kalawang. Iron is known for its strength but it can be destroyed itself when exposed to certain conditions. Similarly, even a strong person can be undone by his or her own actions or habits. So, meaning, para sa akin, ang makakasira din kasi sa iyo yung sarili mo eh. No? That's number 1. So, wag mo munang i-blame yung kasiraan mo sa iba. I-check mo muna yung sarili mo. Ano ba yung nagawa mo? Bakit ako ganito, ganyan? Bakit ganito ang naging result para sa akin? So, i-check muna natin yung sarili natin unang-una. Bakit ba ganun? Bakit tayo nasira? Bakit ganito nangyari? So, wag muna natin tingnan yung iba. Pero, may mga factors din na posible rin na naging kasiraan ng isang tao is dahil din siguro sa mga conflict ng mga matalik na magkaibigan dahil alam niya yung buong sekreto mo and so on like that. May sayings nga na pinakamatindi mo raw kaaway yung matalik mong kaibigan. Pero syempre, in the end, kaibigan mo pa rin siya. Siguro, may reconciliation naman in the end eh. So yun lang, para sa akin. Pero hindi ibig sabihin huwag tayo magtiwala sa mga kaibigan natin. Kaibigan natin yun eh. Okay? Number 10 is, even though the procession is long, it will still end up in church. Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Some things are inevitable. This probably specifically refers to a couple that seems destined to marry, even if it takes a long time. Wow! Ito yung mga kasabihan na pagkahaba-haba man ng prosesyon, may pari sa simbahan na magkakasal sa inyo. Which is destined. Totoo to. Kasi kahit anong mangyari sa mga ups and downs ng relationships nyo prior to marriage, kung talagang kayo at nag-effort kayo at nagmamahalan kayo, hindi kayo pwedeng paghiwalayin. Diba? Destined kayo eh. Kumbaga, first pick kayo ng Diyos sa isa't isa. Wala makakapaghiwalay sa inyo. Diba? Harangan man daw ng sibat, tuloy pa rin. Diba? Yun. Kung meron kayong mga comments or gusto nyo yung explanation for each and every one of the Filipino sayings, please free to comment. Kasi wala namang tama at saka mali dito eh. Kanya-kanyang interpretation. This is just for fun. So, sana na-enjoy nyo yung mga sayings ng mga Pilipino. Kung meron kayong mga other, request na gawin natin para naman maiba. So, just feel free to comment. Okay? Siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko para mabigyan ko kayo ng mga bagong mga videos at ma-notify kayo. I-click nyo lang yung notification bell dyan. Okay? Don't forget to share and like ha. Okay. Thank you and God bless.